Joshua, welcome back to GMA. Yes. Parang Third kinakabahan time. ka. Oo, medyo. Konti. Pero bakit? Ba't ka kinakabahan? Well, una-una, syempre, wala ako sa sarili kong bahay, di ba? Pero nakakahiya. Pero, alam mo, in fairness, pangatlong beses ko na dito. Pero, grabe yung pag-welcome nila sa akin. As in, hindi nila ipaparamdam na taga-kabila ka, alam mo yun. So, yun na-appreciate ko. Parang mababait talaga lahat. Feel at home. Ito na nga eh. Pero of course, sabi mo, di ba, parang yung pagtanggap sa'yo, pag third time mo na to, ano ba to, masusundan ba to sa tingin mo? Well, sana. Diba? Pag may another collaboration, open naman ako doon. So, Tita Cory, sa mga boses ko dyan, baka gusto ng another collaboration. Diba? Nasa book 2 na ang Unbreak My Heart. Yes. And of course, yung role mo as Renz, isa sa pinaka-challenging, sinabi mo nga, na nagawa mo. Ano ba yung pinakamahirap na nagawa mo dito sa role mo para sa Unbreak My Heart? Kasi kami doon, iba-iba kami yun yung parang pinag-aralan namin noong una. Dapat magkakaiba kami ng kung paano kami umiyak or paano kami maging emotional. With Jody, siya yung tahimik, umiyak. Gabi siya yung mas open, pero kalmado pa rin. Tapos ako yung parang mas wild na, as in nagwawala, nagsisira ng mga gamit. So, dun pa lang, physically, nakaka-drain talaga siya, nakakapagod siya. Tapos, emotion mo pa, syempre, hindi ka naman pwedeng magsisira lang ng ganun, tapos hindi kumukonect yung emotion mo, diba? So, dapat mataas din lahat. So, parang, yun yung pinaka-challenging. If there's one scene dito sa Unbreak My Heart na talagang tumatak sa'yo na nahirapan ka, na-challenge ka talaga, ano yun? Meron kaming ginawa, wedding scene. After nung wedding scene, may breakdown kasi akong ginawa doon. And binigyan naman nila ako ng time to prepare, pero nakaka-drain na kasi yung mismong wedding na eksena. Siyempre, pag wedding, malaking eksena, madaming shot, ganyan. Nakaka-drain na siya. Tapos nakatayo lang kami ni Gabi, ganyan. Tapos umiiyak lang kami buong eksena. And after na may ginawa akong eksena na nag-blackout ako. Kasi doon dahil sa emosyon. So, ayun, mahirap sa akin yun kasi syempre unang-una dapat hindi ako dumadatay sa emosyon na yun. Diba? So, ayun, challenging sa akin yun. And nagwala ako nun. Which is pangit. Diba? Pero wala parte na yan diba? Parang tagal ko na rin kasi ginagawa yung character yan. Parang kahit papaano kinakain na rin ako nun. Kaya nung natapos yung show, medyo nag-relax na ako. So, okay na, back to Joshua na ako. This is your first mature role. Tama na? O meron pa bang nauna dito? First. First? Yeah, first. Mahirap pa para sa'yo o dahil sa dami ng ginawa mo before, medyo madali na? I think paganda rin yung transition para sa akin kasi dami ko na rin ginagawa na parang paulit-ulit na lang. So parang this time, ang tagal ko na rin nag-iintay. Yung mga choices ko lang dun sa paggawa ng character ko or sa mga character na kinukuha ko, dapat parang mas challenging na at mas iba na para unti-unti umaangat na rin siya. Kasi 26 years old na rin ako, diba? Alam naman natin, isa ka sa pinaka-intense na actors na may kilala game ba ko. ulit? Paano ba? I mean, how do you get into that, intense into the emotion? Ganyan. Experience din talaga yun eh. Alam mo yung acting, mahirap ituro yan. Pero kasi magaling ka sa mata-mata acting. God, before, sobrang hindi ako marunong umarte. Promise. Totoo ba? Totoo. Pero tinuro lang talaga to sa akin and alam mo totoo yung pagdami ng experience mo dun sa trabaho yun. Paggaling mo di ba? Pag magkakaroon ka ng knowledge dun sa trabaho pag palagi mong ginagawa. Madali ka to get into the scene. Mahirap. Ako yung tipo ng tao na bago, for example, may heavy scene, hindi muna ako makakausap. Pagka... Gano'ng katagal? Depende kung
Gano'n ka? kadami yung heavy scene nung araw na yon sa sequence guide. So hindi ka yung at the drop of a pin, biglang nagbabago yung ano mo? Kasi doon ako sa parang gusto kong makuha siya ng natural. So parang ako mismo, gusto ko maapektuhan yung sarili ko. Gusto ko maapektuhan ako. Para makuha ko yung totoo na emosyon. So, ganun yung ginagawa ko. I mean, go-work sa akin. So, tahimik, Iba-iba rin kasi ng technique. bawal ka usap, gano'n. Minsan sumasagot din naman ako, pero hindi lang ako yung parang masigla o mag-ano. Yung ganun. Sabi mo nga, emotionally packed yung mga eksena ninyo. And of course, the series is emotionally packed. How do you get out of yung character mo Yung character. pag uuwi ka na sa bahay? Well, some nakakalabas din talaga. Ako masasabi ko Pero tinatawag, di ba, yung pagpag? Yeah, oo. Dapat pagkasabi pa lang ng pack up ng gabi, dapat nakapagpagpag ka na eh. Kasi Marunong pauwi ka na nun eh, di ba? Pero ako, hindi mo rin kasi masasabi na pagpag mo lahat eh. Meron at meron ka. Like, for example, ako, sigurado ako may natitira sa akin na emosyon na nadadala ko hanggang sa mga susunod na araw hanggat hindi natatapos yung soap. So feeling ko makakapagpagpag ako na totally wala na kapag katapos na rin talaga yung series. Pero kapag tuloy-tuloy pa rin, nagtitaping ka pa rin, parang hirap din magpagpag. After project na talagang mabigat, meron ka bang ginagawa? Like parang, do you go on a vacation? Vacation. Pero ngayon, binibigyan naman ako ng manager ko ng vacation. 4 days, 3 days, and then... Pero hindi bakasyon yung 3 days. Bakasyon sa akin yun. Bakasyon sa akin yun. Pero mas bakasyon sa akin kasi kapag ka nasa bahay lang ako, hindi ako lumalabas. Yung tamad lang ako buong araw. Doon lang ako, higa lang ako buong araw. Kasi hindi vacation sa akin pagka nag-out of the country ako. Medyo trabaho pa rin sa akin. Alam mo, nakakakwentuhan ko si Gabby Garcia kagabi. Ano? And medyo marami-rami siyang ikinwento tungkol sa'yo. Wow. Panoorin natin. I'm really grateful that I've worked with a partner who is really generous, who's very kind, and I hope we can work again together on a project soon. Definitely, I wouldn't think twice. Off-cam, wala siyang pinipiling tao. Lahat kakausapin niya. Diba? Parang importante yun eh. And yun yung mga taong masayang katrabaho kasi wala kang na-feel na wall. Wala kang na-feel na hindrance. So very, very open, very generous. Palaging maraming pagkain na namimigay sa set. Ayun, isa yun. No. Laging may baon. Lagi siyang may basket sa taping na puro mga snacks lang na people can actually get from his basket lang. Oo. Iba-iba every week. Thank you, Gabby. Thank you sa kind words. Ako with Gabby, hanggang lang ng pakiramdam ko with Gabby. Gusto ko yung presence niya. Pag nasa taping kami, na stressful yung araw. And ang laki nung naitulong niya sa akin sa taping. Like, pagka nahihirapan ako humugot ng emosyon ko, kahit hindi niya kailangan umiyak, lalapit siya sa akin. Alis muna siya doon sa blocking, lalapit siya sa akin. Nadamayan niya ako hanggang sa makaiyak ako. And sobrang maalalay niya. Sobrang gusto ko yung presensya niya na kasama ko lang siya palagi sa set. Kasi parang gumagaan yung pakiramdam ko. Sila ni Jody, silang dalawa. Like, grabe yung alalay nila sa akin. Kaya binabalik ko lang din naman sa kanila yung kabaitan nila sa akin. Dagdag ko lang kasi parang sabi niya, she gained a friend sa inyong dalawa ni Jody. First time kasi kayong magkatrabaho, di ba? Oh, yes. Oo. Matagal ko na kasing kilala si Gabby, pero mas naging deep ngayon ko lang siya mas nakilala talaga totally. Like before, nagkaka-message kasi kami before sa Instagram, pero parang kamustahan lang ganyan. Pero ngayon, mas iba na yung friendship namin. Mas may feeling ko pagka nakita kami, mas komportable na kami, wala nang awkwardness. But Berma at the start? At the start, wala naman. And
feeling ko Gabby made sure din na walang awkwardness. Kasi Gabby, alam mo naman, very, Warm. Yung ibang mga Kapuso stars na kasama nyo sa series, how was your relationship with them? Well, si Sir Richard Yap ay nakatrabaho ko na rin naman before sa ABS. Si Ate May, sobrang komedyante. Ate May, sobrang komedyante niya. Si Will, na-appreciate ko yung si Will kasi nag-message siya sa akin palagi. Birthday ko, nag-message din siya sa akin. So, parang nag-aaya siya mag-firing. Kasi gusto niya rin mag-firing daw. So parang na-appreciate ka lahat ng mga artista na galing yung GMA. Parang grabe yung kabaitan nila sa akin during the Unbreak My Heart taping. And since matatapos na yung Unbreak My Heart, how do you feel? Well, first, I'm excited na mapanood ng mga tao hanggang ending. Kasi lalo na yung mga sumubaybay talaga simula umpisa. Nasipangas ako noong una, yung mga pagkatapos ng taping namin, ng July. Then August, parang sobrang nasisipangas ako sa kanila. Parang may mga gabi na iyak din ako. Naiyak ako sa lungkot. Kasi grabe rin kasi yung character ko dito eh. Yung ginawa sa akin ng character ko. Parang minahal ko rin talaga yung character ko dyan. Josh, let's get personal. Okay. Wow, may serious stance agad Okay. Hindi, of course, nag-aaral ka ngayon ng culinary lesson. Yes. Why? Yes. Okay, yung papa ko kasi, cook talaga siya. Lagi kami nag-uusap before na gusto na magkaroon ng restaurant, something like that. And then, nung nagkaroon ako ng time pagkatapos ng Unbreak My Heart, I decided na mag-enroll kaysa mag-golf lang ako or mag-tennis lang ako. Nagluto ako, nag-aral ako. And para sa akin kasi parang another way siya na maipapakita mo yung pagmamahal mo sa importante sa'yo, di ba? Sa mahal mo sa buhay. Pwede mo lutuan, di ba? Ayan. And I love food. Really love food. So nag-aral ako, ang pinakagusto kong cuisine is Japanese and Thai. And of course, Filipino. Pero yung aral ko dito ay Japanese and Thai. So, ayan. So, gusto ko lang maging productive and then life skill. Hindi natin alam. Pero is it in the pipeline? Nasa plano ba siya talaga? Ayoko kasi nagsasalita ng tapos eh. Kasi parang alam mo yun, hindi natutuloy eventually. So parang, tingnan natin kung saan ako dadalhin. Pero ngayon, gusto ko lang makapagluto, makapag-try ng iba't ibang klaseng cuisine. And makapaglibot sa ibang bansa para matry iba't ibang klaseng spices. Kasi iba't iba tayo ng spices eh. Diba? And if you can cook for 3 important people in your life, ano to? Pangalanan muna natin kung sino yung important people na yan. Ngayon, masasabi ko, importante sa akin yung mga showbiz friends ko. Especially hindi ako taga dito sa Maynila. So, sila yung mga napupuntahan ko dito sa Maynila. Sila yung naglalabas sa akin dito sa Maynila. So, sila yung isa sa mga paglulutuan ko. So, ayan, sila Daniel, sila Catherine, sila Ria, Zanjo. And meron na. Actually, nung nalutuan mo na kasi ako, nag-message sa akin si Catherine. Parang sabi niya, gusto niya ng French onion soup. Sa ano pa lang yun, appetizer pa lang yun. May scallop siya for appetizer daw, gusto niya. And then parang gusto niya ng paella. Paella na chorizo. And yun lang. And then sana eventually mapaglutuan ka sila. And you choose the ingredients? Ikaw ba bumibili? Ikaw ang pumupunta sa market? Oh yes. Yes, you have to. Kailangan. Kailangan makita yung ingredient mismo kung saan galing, ano, sino yung gumawa. Madali naman makapili din ng mga ingredients. Pero hindi ko pa sila nagagawan. Sana eventually soon. Kulang pa. Sabi ko, practice muna ako bago dumating yung mga orders niyo. Pero sigurado ako magustuhan nila. Kasi itong paella na ginawa ko dito, from scratch lang yan. Masarap naman. Seafood paella. Ano sabi ni Chef Gino Non-traditional. Non-traditional. Pasado ka naman dyan. Oh, of course.
Hindi, actually, may sinusundan lang akong guide dyan, kaya naging mukhang masarap lang siya. Wait, syempre, di ba, kailangan magluto ka rin sa bahay para ma-practice mo. Yes. So, nagluluto rin ako sa bahay. Naglutuan ko si ate, yung pamangkin ko, even yung kasambahay namin. Padala mo dito. Why not? Padala mo dito. Ano bang... Anyway. Before kasi specialty ko adobo eh. Adobong manok. Well, madali lang naman siyang gawin. Pero Hindi, ibang adobo yan eh. ayoko kasi nung Sa Batangas, ibang luto nila ng adobo. Yes, and hindi, masasabi ko yung sa papa ko tsaka sa lola ko yung iba. Kasi doon lang ako nakatikim na hindi mamantika na adobo. Di ba minsan yung parang ang kapal na ng mantika. Yung sa kila papa kasi, since may oyster sauce siya, so mas pwede mong isabaw sa kanin yung adobo. Manamis kasi may oyster sauce. Yeah. Alam mo, doon sa usapan natin kanina, Josh, sabi ko sa'yo, isa ka doon sa mga artista na kilala ko na simple lang. Simple Thank lang you. yung buhay. Bakit napili mo yung ganun? Kasi pinag-uusapan natin kanina, di ba, parang mas gusto mo yung simple lang yung kotse mo, simple lang yung buhay mo. Bakit ganun? Nung una kasi, syempre dahil bago lang sa akin lahat ng yun, binibili ko talaga lahat ng gusto ko. So, gusto ko ng sports car, Dodge, bumili ako. Gusto ko ng motor na maganda, so big bike, bumili rin ako. Pero parang, eventually kasi, doon ko na-realize kung ano ba talaga yung gusto ko lang, yung kailangan ko. Ano ba yung, makakatulong ba to sa akin? Kasi parang, pag tumagal after 4 or 5 years, kamusta na itong sasakyan na to sa akin? Doon ko lang din na-realize lahat kung ano yung mga importante sa akin. So, yun lang yung niretain ko sa buhay ko, di ba? Practical lang. Kasi unang-unang dami ko rin pinapakain, di ba? Parang gusto mo lang din maging practical at Pero like what I said kanina, no? You can very well afford kung ano yung mga luxury na yun. Like kahit anong sasakyan, kaya kong bilhin. Pero hindi ko binibili kasi hindi ko naman kailangan. Like for example, yung mga kapatid ko, mga bata, I mean, hindi naman totally pinapaaral ko sila. Pero pag kailangan nila ng masasandalan bigla, alam mo yung, okay. Like for example, yung panganay na kapatid ko kay Papa na lalaki, pinapaaral ko siya ngayon kasi gusto magsundalo. Parang kulang na lang ng 1 year. Parang ganun. Yung mga ganong insidente sa buhay na kailangan mo ng pera talaga. Diba? So parang dapat may aabot ka, may maibibigay ka. Alam mo, napahanga mo ko dyan. Galing. Thank you. Galing. Hindi, di ba? Kasi sa amin, ako kasi hindi ako lumaking may pera. May kaya. So, sabi ko sa pamilya ko, hanggat meron ako, talaga susuporta ako. Kasi pag dumating na ako naman nung wala, sila yung susuporta sa akin. At may ipon ka na. Nag-iipon ka ba? Yes. Yes, kailangan yun. Hindi ko siya iniipon sa bangko, pero nilalagay ko siya sa mga bagay na lalago. Like? Investing is a good way. Lote, okay din ang lote. Yeah. Luho ko relo, pero para sa akin kasi hindi siya luho. Yung mga relos, investment din siya para sa akin. Na maibibenta mo ulit? Actually, wala akong plano ibenta. Hindi, sabi mo nga, pag dumating yung time. Oo, pagka yung parang talagang sagad na sagad ka na. Oo. Diba? Meron at meron ka. Oo. Alam mo, Josh, nag-trend yung sa gala, no? Kasi nag-react ka kay Barbie. Oh, yes. Sabi mo, wow, yung sa mga I remember nakita mo dun sa gala. Tweet pa si Barbie na saying thank you. Gusto mo siya makatrabaho? Yes, so naman. Lahat, ako open ako sa lahat ng mga hindi ko pa nakakatrabaho. Na makatrabaho. Marami-rami pa yon. Marami kami. Oo. Kung tatanungin ka ngayon, meron naiisip ka ba na gusto mong makatrabaho? Alam mo yun yung tanong na hindi ako may sagot kasi parang halos lahat gusto ko makatrabaho. Doon kasi ako sa experience. Kasi kapag pagdami ng experience at pagdami ng makatrabaho ko, paggaling ko din naman. Para rin sa growth ko yan. So parang doon ko na lang siya palagi tinitingnan. So kung sino yung matapat sa akin, kaya
ako proud ako, masasabi ko na simula nung nag-umpisa ako na 9 years na ako sa industry, wala akong tinanggiyang trabaho, lahat tinanggap ko. Yeah. Ngayon, so kung ano yung natatapat sa akin, tinatanggap ko, and then, diba, makikilala mo yung tao, and panibagong knowledge to para sa'yo, diba? After ba ng Unbreak My Heart, anong What's next? magiging project mo? Ano pong aabangan namin sa'yo? Well, maganda yung gagawin kong project. May gagawin akong pelikula na bawal pa. Exciting to kasi ang tagal kong nawala sa pelikula, and I think this is the best way na makabalik ako sa pelikula. And itong kasama ko, yung feeling kong nasa best position na kasama ko din talaga. Kung gusto kong bumalik sa pelikula. Ayan. So, ayan. Niluluto na namin ngayon. Hindi ko pala nabasa yung buong story, pero nasenda nila sa akin. Hindi naman natin pwedeng pangalanan. Bulong mo sa akin. Hindi pa. Mamaya. Pero syempre, malapit na ang Pasko, no, Josh? Yes. Paano ka ba nagsiselebrate ng Pasko? Bahay lang eh. Tapos with family lang, pinapapunta ko sila dito sa Commonwealth, sa bahay ko. And actually this year, nagplano ako, parang gusto ko mag-Baguio. Sana kami nung family ko. Kaya lang, naisip ko, parang simula nung nag-pandemic, kasi nagtatampo na yung mga tsahin ko sa akin. Kasi every Christmas, meron kaming gathering sa Batangas. Sa Batangas? Oo, buong Garcia. Saan sa Batangas? Bawan. Sa Bawan, no? So may gathering kami doon every Christmas. Hindi na ako nakakapunta. Parang, sabi ko, baka pwedeng Noche Buena tayo sa bahay, tapos Christmas na lang sa Bawan. So baka gano'n na lang yung plano namin. Of course, Josh, napapanood pa rin ang Unbreak My Heart. Would you like to invite yung ating mga kapuso? Mapapanood ang Unbreak My Heart sa GMA Telebabad 9:35 p.m. pati sa iba pang mga GMA channels. Mapapanood rin ito abroad through GMA Pinoy TV at TFC. Nagsistream din kami sa View, I1TFC at gmanetwork.com. Josh, thank you very much. Thank you very much. Thank you. It was a pleasure.